So, eto na po siya. Pasalubungan po natin ng masigabong talapakan our commencement speaker for this afternoon, the Global Corporate Security Operations of Verizon. For the class of 1993, please welcome Neftali Z. Deborah Jr., Facilities Emergency Management Practitioner, our guest speaker, our commencement speaker for this afternoon. Magandang hapon, Ate Lucy. Pinaprepare ko muna lahat para matagal-tagal kita. Sabi niyo kung kanina, abutin kita ng gabi, umpisahan natin. 11,065 days ang hinihintay ko bago humarap sa inyong lahat. 30 years, 3 months, and 16 days bago ko masabi, magandang hapon po sa ating mga guro. Magandang hapon po sa Panguluan ng Southern Luzon Academy. Magandang hapon sa lahat na nandito. Magandang hapon sa Katanawan. Magandang hapon sa 185 na kabataan na nasa ating harapan. Maraming salamat sa Southern Luzon Academy. Nung last na alumni homecoming namin, next 3 years from now, kasama na kayo, kami magkaklase na pag-usapan namin na ano kaya may mga guest speaker sa atin. Tahimik lamang ako. Nagsalita ako nung nagkakintuhan kami na sabi ko, sana lang isang paaralan na hindi lamang sa Katanawan ay magkaroon ng speaker na walang achievement sa buhay. Bakit? Para matuto tayo sa mga kamalian o pagkukulang niya sa buhay. Hindi ko ikukwento ang buhay ko kung paano ako nandito sa inyong harapan, pero sasamahan ko kayo sa inyong paruroonan. Sino sa inyo ang may Facebook? Sino ang walang social media? Sino walang social media? Sino walang TikTok? Sino walang Facebook? Sino walang Instagram? Sino walang trend? Magbubukas ka lamang. Sino wala? Wala, umaamin na meron. Balik tayo sa kanina. Sa panahon natin, lahat tayo ay nasa pagsubok. Walang tao na hindi dumaan sa pagsubok at hindi lahat nagtatagumpay ang tao. Pero lahat na nasa inyong harapan, sa harapan ng ating mga guro, lahat kayo ay may pag-asa, may buwang na magtagumpay. Umpisahan natin sa oras na ito. Nasa pandemya pa rin tayo, almost 3 years na. 3 years and 3 months, March. Sabi nga rin natin sa title, K-12 molded through a resilient educational foundation. Sabi ko kay Kap, pwede kong tagalogin lahat. Inubog na kayo ng matatag na edukasyon. Kayo 185. Subalit paano pa kayo aahutugin? Nabalik na, sabi ng anak ko, pag nasa Katanawan ako, ibang bunto ko, hindi niya maintindihan. Sinabi ko na puro tayo pagsubok. Hinati ko sa 3 ang edukasyon. Edukasyon ng buhay, edukasyon ng pamilya, edukasyon ng mga pagsubok, at mamaya may pang-apat ang sabihin kung anong uri o klase ng edukasyon. Sa edukasyon ng buhay, nandun na tayo. Nung during pandemic, nailitan ng pandemic, natuto kayo saan mabili ng bond paper. Paano ninyo aakapan sa principal, ang mga guro, paano kayo malabas? Sino ang nagala ng pandemic? Sino ang nasa kamay, nakadala, nahuli ng barangay, nahuli ng tanod? Taas ang kamay, aminin na natin. Natuto tayo.
edukasyon, may lumampas tayo sa pagbibigay katugunan doon sa limitasyon. Natuto tayo sa buhay. Ngayon, natanong ko kayo, handa na ba kayo sa pagtahat ninyo sa bagong buhay sa pamamagitan ng edukasyon na nakuha ninyo during pandemic at sa inyong pag-aaral? Palagay ko, hindi pa sila handa. Handa na ba kayo? Salamat. Sa pangalawa, sa edukasyon ng pamilya. Wala sa atin na walang pamilya. Kay magulo, kay maingay, kay marites, lahat tayo may pamilya. Pero lahat tayo natuto sa pamilya. Si tatay, si nanay ang ating guro noong pandemya. Yung kapatid natin ang kaklase natin, hindi ka nagpapatulong kita. Yung kapitbahay natin, ang ibang seksyon ng buhay natin. Nang problema kita, natuto kita. Edukasyon ng pamilya. Sila ang nagturo kung sino tayo, bakit tayo nakatayo ngayon. Parang seryoso talaga po ako. So sana, mamaya pag-uwi natin, umpisa ngayon, yung pamilya natin, yung magulang natin, sila ang edukasyon natin. Maasahan ba namin yun bilang mga magulang? Pangatlo, kaya tinanong ko kayo kanina sa aspeto ng edukasyon ng pagsubok. Sino walang Facebook? Lahat kayo meron. Ang pagsubok ay Facebook ng buhay. Bisa ngayon kung may makontra. Sangayon kayo ng pagsubok ay Facebook ng buhay. Ikinumpara ko ang pagsubok sa Facebook. Bakit? Hinati ko na naman sa apat. Ang pagsubok, iba, hinati natin sa tatlo ang edukasyon. Edukasyon ng buhay, edukasyon ng pamilya, edukasyon ng pagsubok. Mamaya natin pala, may dalawa akong importanteng tanong sa inyo. Pag may tinawag ako, hindi makasagot, yung mga petition kanina ng mga teachers, baka gawin pa yung principal. Bakit ko nasabi parang Facebook ang pagsubok? Hinati ko sa apat. Rise. Harapin ninyo. Tintigan ninyo. Bakit? Sa umaga, pagkagising ninyo, anong hawak ninyo? Cellphone, chinek agad ang Facebook. Ganon ang pagsubok. Harapin ninyo. Huwag niyong talikuran. Huwag niyong isang tabi, huwag niyong itago, huwag niyong ilalim sa unan. Kung ayaw niyong magtupi ng kumot, huwag niyong itago kasama ng kumot. Harapin ninyo ang pagsubok. Pangalawa, share. Ikaw Facebook, pinapag-isipan ninyo kung paano ko ito i-share. Magugustuhan ka ng crush ko, magugustuhan ka. Marami ka na mag-like sa akin. Share ninyo, kanino? Sa inyong sarili muna. I-share ninyo ang mga pagsubok. Dahil kapag hindi tinanggap ng sarili ninyo na may problema kayo, may pagsubok kayo, harapin pa. Grade 12 kayo, makalungkot. Kung sa panahon namin, that was 20 years ago. 28 years ago. 13 years kami graduate ng high school, senior kayo, 28 years ago. Share ninyo. Share ninyo sa inyong sarili, share ninyo sa inyong magulang. At higit sa lahat, i-share ninyo sa Diyos, sa Panginoon. Baka nakakalimutan na natin. May simbahan, may Diyos. Ibalik natin, meron tayong magulang. I-share ninyo ang inyong problema. Problema sa buhay. Bakit? During pandemic, hindi lang pag-aaral ang naging problema ninyo. Naging problema ninyo ang emosyon. Mental. Sino nagka-problema sa pag-ibig during pandemic? Hindi pinansin ni crush. Aminin nyo na. Sama-sama rin tayo ng mga panahon. Pangilan na sinabi ko? Pangilan na? Pangatlo, rise, share,
pangatlo, ano yung pangatlo? Nasabi ko na? Hindi ba? Magpasalamat tayo. Be thankful kapag meron tayong pagsubok. Ibig sabihin, normal na tao tayo. Binigyan tayo ng pagsubok. Hinubog tayo ng pakakanan. Southern Luzon Academy, naharapin ninyo ang pagsubok. Kanina, habang nandun ako sa labas, nakikita ko may paparating sa kayo ng tricycle, may naglalakad. Yung pagpunta ninyo dito, pagsubok. Salamat sa lahat. Ipagpasalamat ninyo na lahat ng kayo sa kapitan ng mga pagsubok. Sa pang-apat, ilan na yung nasabi ko? 3. Ting, pag-isipan ninyo. Nasabi ko na yung pag-isipan? Ting, hindi pa. Yun yung pang-apat. Pag-isipan ninyo. Pag meron kayong suliranin, pasalamatan nyo nga. Pag-isipan ninyo, paano ko ba kaharapin? Paano ko kabalikan? Bakit ako nagkaroon ng pagsubok? Kayo ba matatag nga? Matatag ka ba kayo? Dahil kung hindi, failure ang Southern Luzon Academy. Natapos ko na yung edukasyon, mga pagsubok. Ipapasok ko naman yung sabi ko, pang-apat. Edukasyon ng imahinasyon. Puro imagination tayo ngayon sa social media. Dati, makikita mo sa Facebook, work at Krusty Krabs. Sino gumawa sa inyo nun? Ngayon, wala na. Puro digital content creator. Gusto maging social media influencer. Yon ang buhay na aharapin ninyo. Walang masama sa mga makabago. Pero tingnan natin, mabuhay tayo sa imanasyon. 185 na utak ang nasa harapan. Binasa niya ng general academics, nasa niya ng information technology, nasa niya ng business management. Gamitin ninyo ang imahinasyon. Bigyan ninyo ng problema ang katatawa. Bigyan ninyo ng problema ang Southern Luzon Academy. Bigyan ninyo ng problema si Principal Binandro ang administrasyon ng ating paaralan. Palawakin ninyo ang limitasyon at ang imahinasyon. Bakit problema? Ano? Bigyan ninyo ng problema ang katanawan at ang Southern Luzon Academy 5 years, 10 years, 30 years from now, o 50 years from now. Kung sino sa inyong 185 ang aunahin na gawing guest speaker. So gawin ninyong problema ang positibong problema sa buhay. Gamitin ninyo yung imahinasyon ninyo. Hindi yung puro nabubuhay kayo sa prank. Sino nanonood? Nauupos ang oras sa TikTok. Kapapanood ng mga sabihin na natin walang mabubuhang bagay. Payag ba kayo na kinabukasan bukas pagkatapos sa inyong pagtatapos? It's a prank ang buhay ninyo. Payag kayo? So ano yung gawin? Gamitin ninyo yung imahinasyon ng buhay. So natapos na natin. Baka sabihin naman ng iba, may edukasyon na pala. Ang buhay, ang pamilya, ang pagsubok. Gamitin ko na lang yung imagination ko. Total, content creator naman ako. Bakit pa ako mag-aaral? Bakit ako mag-aaral sa Southern Luzon Academy? Ang buhay ay may formalidad. Bago kayo mamaya umakyat para sa inyong certifications, yun ang inyong kasangkapan. Minolde ng paaralan ng Southern Luzon Academy yung 4 na edukasyon. Yung 4 sa ilalim ng pagsubok. Minolde sila, idinikomento nila. Yun ang inyong sandata, hindi ngayon. Commencement exercise ngayon. Exercise, ang sarap pakinggan. Practice! Para sa bago ninyong paglalakbay bukas. Kaya nung sinabi, commencement exercise speaker, hindi ko kayo papatigin. Hindi ko ako mag-apit ko ng buhay ko.
buhay ninyo ngayon, mabida. Si Nepalin Di Borja, baguhin ko, Nepalin Sara Di Borja Jr., alam niyo ba, gusto ko, kompleto. Nasa harapan, pinasangkapan lamang ako para ihatid kayo bukas sa panibagong yugto na nangyubuhay. Sa lahat po na nandito na ating mga magulang, meron po ba dito ang batch 1993? Yakam natin ngayon. Meron po bang tampusin? Sinabi ko kanina ni Ma'am, ako po si Islaw ng Tampos. Proud po ako tampusin, laking palengke. Sa ating po mga magulang, huwag po natin itulak ang ating mga anak na abutin ang rurok ng kapangyarihan, ang rurok ng yaman. May limitasyon po, lalo na kung tayo may maapakan. Pilitin po natin ang ating mga anak na maging mabuting tao. Sa lahat po ng mga magulang na nandito, salamat po sa inyong lahat. Kapos man po tayo sa ulam mamaya, kapos man po tayo sa yaman, pero may 185 na anak po tayo na nandito ngayon. Sama-sama po tayo, salamat gawin po natin silang mabubuting tao, mabubuting katanawanin, mabubuting produkto ng Southern Luzon na ating. Bago ko po tapusin ang aking pagsasalita, may konti ko pa rin ako, baka alam ko wala. Sama-sama po natin harapin kayong mga bata. Sino nag-cellphone ngayon? Meron? Salamat. Dahil sa panahon ngayon, puro cellphone kahit pinag-asalita. May natutunan ba kayo sa pagharap ko sa inyo sa limitadong oras? Maraming salamat. Hinubog na kayo. 12 years na kayo nag-aaral, kaya nga may K-12. K, karagdagan ng gastos ng magulang. K-12. Hawakan ninyo nakikiusap ako. Yung kabiguan, mabibigo kayo. Madadapa kayo, pero tatayo kayo. Magtagumpay man kayo, panghawakan nyo lang. Hawakan nyo lamang. Hawakan nyo lamang. I-share ninyo. Ang pag-share, hindi sa aspeto ng pinansyal, kundi maging mabuting tao ka lamang ng inyong barangay, ng inyong bayan, ng inyong company, nagtagumpay ka na sa buhay. So, bago ko tapusin ang aking pambobola, pagsasalita sa inyong harapan, ilang tanong ang sabi ko kanina? 2. Ano ang English sa kanan? Right. Ano ang English sa tama? Right. Hingi ako ng pahintulot sa ating President, Administrator sa kanan ng Southern Luzon na kanin. Principal. Patatayin po sila. Pwede po kayo lahat ng graduating. Tinanong ko kayo, ano ang English ng kanan? Ano ang English ng tama? Nasa taas. Itaas ninyo ang kanan ninyong kamay. Ibaba nyo na. Nasa ng kanan? Harap kayo o face your right direction. Face your right direction ulit. Harap sa kanan ulit. Dahil wala nang siniti, hindi ko kayo kalimutan sa harap sa kanan. Okay? Harap sa kanan ulit. Harap sa kanan ulit. Ako si Islaw ng Tampos. Sa aking kakayahan, naihatid ko lang kayo sa right direction ng inyong buhay. Maraming salamat po. Nepalin Di Borja, may 2 po na isang asawa, Iglesia ni Cristo. Thank you very much, Mr. Nepalin Di Borja Jr., for inviting us to become better citizens.